Ibinunyag ni dating Senator Antonio Trillanes IV na tumanggap ang buong pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng milyong-milyong pera mula sa isang lord mula 2011 hanggang 2013. Binanggit ito ni Trillanes sa panayam nang tanungin tungkol sa kanyang magiging testimonya sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Magiging testigo ako. Inimbitahan ako dun sa parte nung ill-gotten wealth ni Sara Duterte. Yung sa SALN niya. Tapos, yun nga, dahil tumatanggap sila sa illegal na droga. Ani Trillanes. May nakalap akong mga dokumento. Maliwanag dun si Sara Duterte, meron siyang mahigit 2 billion sa bank accounts niya. So ito, baliktad dun sa pinapakita nila na simple silang mga tao. Kumakain sila sa karinderya, pero dun meron dagdag niya. Nakita ko doon, lahat silang miyembro ng pamilya Duterte. Si Digong, Pulong, Sara, Paste, Hanilet, tsaka joint account sila ni Kitty. Tumatanggap sila every 6 months sa isang lord. Total nito 40 to 50 million noong 2011 to 2013. Anya pa. Sinabi rin ni Trillanes na kukumpirmahin ito ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at ng iba pang ebidensya kabilang ang mga bank record para patunayan ang aligasyon. Samantala, tiniyak ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na handa silang ilabas ang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara Duterte. Kasunod ito ng mga ipinasupinang dokumento ng House Committee on Justice kabilang ang SALN ng Vice Presidente simula 2007 hanggang 2025. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na susunod ang kanilang opisina sa constitutional process at rules ng impeachment. Inaayos na rin ng Ombudsman at Anti-Money Laundering Council ang pagsilip sa bank accounts ng bise. Giit ni Rimulya, mahalagang masilip ang bank account ng mga kawaning nahaharap sa mga isyu ng katiwalian. Dahil dito, makikita kung may kinupit sa kaban ng bayan. Tungkulin namin na gampanan itong mga hinihingi sa ating tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Saad ni Rimulya. Kung nalaman ko nandito kayo, syempre pumunta ako dito. Sir, ready? Gora? Go? Wait lang. Sir, can we just get your reaction na yesterday naglabas ako maglalabas ng subpoena ang House Committee for SALN sa VP Sara. Ano po magiging response dito ng Office of the Ombudsman? It's part of the constitutional process that we have. It's the legal process. And we just abide by the rules and the law when it comes to impeachment proceedings. Susunod lang tayo sa batas. Sir, kamusta na po yung mga reklamo kay Vice President Sara dito sa Office of the Ombudsman? Umaandar naman ang investigasyon. Kaya lang nga, may mga theory of law pa tayong pinag-aaralan kung merong immunity from suit o wala. Kasi alam ko, nagkaroon ng opinion dati ang Department of Justice ng immunity from suit sa isang sitting president lang. Sir, para po sa publiko, what does that mean, sir? Pwede demanda. Kung meron demanda, dapat pwedeng kasuhan at pwedeng panagutin kahit nakaupong vice president. Pero yung pinag-aaralan pa yan. Tinitingnan pa namin yung mga legal provisions na pwedeng maging mahalaga sa pagtingin sa tanong na yan. Sir, isa din po dun sa mga complaints or mga sulat na na-receive niyo po dito ay yung kay Ramil Madriaga. Siya po ay pumunin na rin po ng House of Representatives. Paano po mag-play out yung investigasyon ninyo with that of the House of Representatives kay Ramil Madriaga? Ano yan siyempre, ang trabaho lang namin, ipasa nga yung impormasyon na makukuha namin para sa impeachment. Kasi yun nga, bumisita sa amin at nakipag-usap sa amin yung Senior Deputy Speaker para humingi ng tulong tungkol dito. At kami naman, bilang Office of the Ombudsman at bilang Ombudsman, tungkulin namin na kamparan ito mga hinihingi sa ating tulong na iba't ibang ahensya ng gobyerno. Isa na dyan ang Kongreso. Dahil sinusunod natin ang proseso ng batas na impeachment lamang ang paraan para panagutin ang isang ranking official ng government. Meron niya mga officers na sinasabi ng ating saligang batas na maaalis lamang through impeachment. At andyan ang Presidente, ang Vice President, yung mga constitutional commissions,
members of constitutional commissions like COMELEC and COA at CSC, sir. civil service. Pero ang human rights, iba ang human rights eh. Pwede maalis yan eh. Tsaka Office of the Ombudsman, kami yung mga impeachable officers. Sir, paano po natin na iniimbestigahan yung mga aligasyon po ngayon ni Ramil Madriaga? Hindi, meron naman fact-finding eh. Meron naman yan eh. Nung pumasok dito, meron ng kumuha niyan, automatic yan. Hindi ko na kailangan pakialaman yung proseso niyan kasi umaandar talaga ang Ombudsman's Office nang hindi ko naman kailangan i-micromanage. Kaya umandar kagad yan. Tanong? Sir, yung sa SALN, anytime ready yon na isabit na ng ombudsman sa Congress po? Siyempre, kailangan yon. At yun nga, isa pa sa naging usapan namin sa Kongreso, yung kanilang pakikipag-isa sa amin ng Secretary General's Office na ibigay sa amin kagad yung mga SALN ng mga kongresista. At binalaan ko rin sila na pag hindi sila susunod sa aming request, ay mananagot sila sa Office of the Ombudsman. Sapagkat kahit na hiwalay ang patakaran ng Kongreso, sila po ay gumagana pa rin ng katungkulan na dapat tumutulong sa Office of the Ombudsman. At pananagutin ko sila pag hindi sila pakipag-isa sa amin sa aming mga hinihiling na impormasyon. Sir, yung impeachment proceedings versus VP Sara sa Kongreso is a political process kung may tuturing po. What is the assurance of the public na yung mga kaso na kinakarap or reklamo na kinakarap ni Vice President Sara Duterte ay hindi mababahiran o may issue na politika dito sa Office of the Ombudsman? Ang trabaho kasi ng isang opisina katulad namin ay tingnan ng ebidensya. At hindi kami maaaring maghusga sa kahit kanino na walang ebidensya. Pinakamahalaga po sa lahat, kahit na sa impeachment proceedings, kahit political process yan, ebidensya pa rin ho ang pinagbabasihan ng lahat. Sir, kay Ramil Madriaga, gaano ka-vital si Madriaga for the Ombudsman at siguro sa impeachment dito kay VP Sara? May sariling due diligence at saka assessment na ba ang Ombudsman kay... Sa totoo lang, hindi ko ho pinakikialaman ang kaso ni Ramil Madriaga. Marami ho tayong tinitingnang kaso rito. At isa lang po siya sa mga libong tao na ating tinitingnan bilang marahil may pananagutan o kaya mayroong sasabihin. May susuplong o kaya mananagot. Dalawa lang naman yan, di ba? Yung may susuplong, pakikinggan natin, yung mananagot, kakausapin natin, at bibigyan natin ng pagkakataon magpaliwanag. Kaya, yung tungkol kay Ramil Madriaga, sa akin, isa lang po siya sa marami ho natin inimbestigahan dito at tinitingnan kung ano hong kanyang paaaring ibigay na impormasyon tungkol sa mga proseso ng gobyerno katulad ng impeachment. At ang trabaho po namin, kung meron kami nakikita na kailangang ilabas papunta po sa Kongreso, gagawin namin sapagkat yun nga yung sinadya nilang hilingin sa amin nung isang araw. Sir, yung pagsilip po sa mga bank account, isa po ito sa mga kapangyarihan din naman po ng Ombudsman. Nakikita na po ba natin yung pagsilip sa mga bank account? Ngayon kasi, Vice President Sara? ang pagsilip ng bank accounts, talagang isa po yan sa isang paraan po yan para managot ang kawani ng gobyerno sa corruption. At wala hong exempted dyan kapag meron pong nakitang dahilan upang silipin ang isang bank account. Siyempre, may mga problema lang po tayo sa pagganap ng mga tungkulin ng ibang tao, katulad po ng council mismo at nung executive director ng AMLA at ng AMLA mismo. Kaya yan po ay inaayos natin na kausapin para mabigay sa atin yung mga impormasyon na kinakailangan para mapanagot natin yung mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Yun lang po yun. Mahalaga po yung mga bank account na yan sapagkat dyan po natin makikita kung meron pong tinatagong pera o kaya ang pera ay pinaiikot sa iba't ibang paraan upang magamit ang pera na hindi naman dapat hawak ng isang tao na malamang ay kinupit lamang sa kaban ng bayan.
gaano ka-importante po yung trabaho na ginagampanan ngayon ng AMLAC sa paghabol po natin sa mga tiwali? Napakahalaga po niyan. Napakahalaga po niyan. At ngayon ko lang ho nakita na minsan, meron talaga mabigat na kalaban ang batas pagdating dyan. Kaya nga, gusto ko silang kausapin muli itong AMLA tungkol sa pagtupad nila sa kanilang katungkulan. Sapagkat, alam niyo naman, hindi dapat banking industry ang kanilang pinangangalagaan, kundi yung mga pag-violate ng batas ng mga kawani ng gobyerno. Kasi ang trabaho naman namin talaga, corruption, anti-corruption, di ba? And they are the necessary office, the office that gives us the most information. If they will not come up with it, then we have a problem as a country. Hindi nila pwedeng blankohin ang katanungan ng Office of the Ombudsman. Dapat gumanap sila, kundi sila mismo ang kakasuhan namin. Ang AMLAC po ay ngayon napapansin kung gaano yung ginagawa ng trabaho nila. Pero for the past few years, tahimik. Parang kapag walang issue, tahimik lang sila. Hindi nga yung problema eh. Baka naman yung attitude ng iba dyan ay gusto nilang magkaroon pa rin ng mga kaibigan sa banking industry para doon sila lumipat pag wala na sila sa AMLA. Yun po yung isang problema sa conflict of interest natin eh. Kaya dapat bawal po yan. Huwag na silang magpa-empleyo sa mga bangko pagkatapos. Kasi nga, conflict of interest yan, di ba? Parang ano yan eh. Parang, sabihin natin, isang opisyal ng cabinet papasok sa kumpanya na kanyang pinakikialman ng araw. Ganun po yan. Dapat wag sila ganun. Hindi mo dapat nila ginagawa yun. Sir Evan Alvarez po from UNTV. Meron po bang updates from flood control cases na hinahawakan po natin? Dapat din yung i-share sa ngayon. Meron po ba tayong developments? Tuloy-tuloy lang yan. Araw-araw nandito kami. Araw-araw kinakausap namin yung mga kailangan kausapin. Nag-case meeting kami. Every day, not every working day, minsan pati holiday nag-uusap-usap kami. Pero may mga bagay kasi kagaya niyan, kung update sa flood cases, hintayin na lang natin pag na-file na bago namin sabihin sa inyo yung mga bagay-bagay na bumabalot sa isang pagkilos ng Office of the Ombudsman. Kaya lang, natutunan tayo eh. Pagka tinanong tayo ng speculative question, mamaya, kami mismo yung pananagutin tungkol sa aming sinabi. Kaya hindi nyo ako makukunan ng ngayong mga impormasyon kung hindi rin naman tagos sa katotohanan. Pero may inaabangan po ba tayo? Na Marami yan. Marami susunod yan. Itong tag-init, iinit. Sir, bago mag-uwi, Yan ha? Ano tawag doon? Soundbite. Ngayon tag-init, iinit. Sinasabi ko sa inyo. bago mag-Holy Week, sir, are we expecting Hindi ko masasabi. Wala akong sasabihin ganyan. Basta itong tag-init, iinit talaga. Okay? Sige, salamat. Tama na yun. So April 14, no, mukhang magkakalabasan ng ebidensya dahil nag-issue na ng mga subpoena itong House Justice Committee. Ayun po, I understand ay nakatakdaring tumistigo. Can you talk about it? Hindi pa sa April 14 kasi yan ay yung tungkol muna sa confidential funds. Yun muna ang tatalakayin nila. Tapos ako naman naimbitahan doon sa parte ng complaint, yung allegation na ill-gotten wealth, non-declaration sa SALN, tapos yung involvement ng Duterte family, kasama na si Sara, doon sa illegal drugs. So, lahat yon ipepresent ako as pag-provide ng context para din yung magiging basis eventually ng pag-validate ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno para ma-confirm yung allegation ko. Kasi ang claim nila dito ay fishing expedition. Although base sa conversation ko po with Congressman Terry Redon, hindi raw ito fishing expedition kasi maliwanag ko ano yung mga dokumentong hinahanap. Okay? Yeah. Hindi yung tipong bahala na si Batman kung anong hanapin dyan. Pero yung sa inyo po, matagal yun na sinasabi itong bank accounts, di ba? 2016 pa lang. Okay, what will be new here in terms of, let's say, documentary evidence that might be or should be presented dyan po sa Kamara?
So, after ko i-present, based dun sa mga nakalap ko nga na mga dokumento na yun, no? So, just to reiterate lang para maliwanag, ang nakita natin doon, may pera si Sara Duterte personally and jointly with Digong at ni Mans Carpio ng mahigit 2 billion pesos. So, yan yon. Yan Okay. hindi nakadeklara dun sa salin niya. Tapos, doon sa same set of documents na nakuha ko, na discover namin, nakita namin doon na bawat miyembro ng Duterte family, si Digong, si Pulong, Sara, Baste, Hanilet joint with Kitty, ay tumatanggap ng dividendo every 6 months mula sa isang drug lord. Ang total nitong natatanggap nila ay 40 to 50 million every 6 months. So nakalagay yun doon from 2011 to 2013. At ito ay nakita ito doon dahil managers check yung binibigay sa kanila. Nasa pangalan mismo nila. Managers check na ini-encash nila. Kaya ito ay mahirap malusutan. Yan ngayon, ito ang shatter ng myth na totoong galit sila sa illegal na droga kasi ito mismo tumatanggap sila ng payola mula sa isang drug lord. At nangyari ito 2011 to 2013 while Sara Duterte was mayor of Davao City. Diba? So no matter how you look at it, talagang illegal yon. At ito naman, ipinipresenta natin, sasabihin kasi, nangyari naman yan before she became vice president. Hindi, kasi itong ill-gotten wealth, tapos non-declaration sa SALN, tuloy-tuloy ito Continuing crime ito, ika nga. Di ba? Tapos, it will also establish a pattern of behavior. Kung ganito siya ang kakurakot noon, therefore, hindi tayo dapat magugulat kung kurakot siya ngayon. Yun. Tapos, after ko nito ma-present, ito ay kinonfirma na nung dating overall Deputy Ombudsman, Arthur Carandang, sa Ombudsman, na sinasabi niya parehas yung nakalap kong dokumento at yung nakuha niya mula sa Anti-Money Laundering Council. So, after nun, ito ngayon ang magiging basihan para i-presenta yung AMLAC to confirm everything. At ito yan, Christian. Hindi ito yung pagkakinuha kasi yung sa AMLAC, current yan. Makikita nila yung mga nangyari pang mga transaksyon after 2016. Kasi yung nakalap kong dokumento, 2016 lang So hanggang present, makikita yon. So baka mas malaki pa ang madidiscover natin doon sa ipepresenta later on. Sir, clarify ka lang po. Yung binabanggit nyo kanina, 2 billion pesos in personal and joint accounts by Sara Duterte allegedly with her husband tsaka sa kanyang tatay. Halaga po talaga ito, hindi ito yung transactions lang. Talagang ito po yung naging deposito? At anong taon yung cover nito? Ang ginawa namin pag-account is withdrawals Lumalabas series of withdrawals. Kung nagwi-withdraw ka ng ganitong halaga na ang total mo is mahigit 2 billion, ibig sabihin, tapos wala namang deposit in between. Kasi chronological yung transactions Ano mga taon? Pagka from 2006, I'm not sure, 2006 hanggang 2016 nung kampanya. Period. Okay. Oo. So yan yung nakita doon. Tapos, ngayon, pagka kinuha yan sa AMLAC, yun ang basis. At remember, exemption yan sa Bank Secrecy Law, ang impeachment. At impeachment, dinefine na ng Supreme Court na yung pag-initiate ng impeachment process ay nagsisimula dun sa pag-refer sa committee. So, ibig sabihin nun, nasa proseso na tayo. Kaya hindi nila pwedeng ma-argue na
ang impeachment naman ay dun sa trial. No, hindi dinefine ng Constitution yan, kung hindi, ay, ng Bank Secrecy Law yan, kung hindi impeachment. Ngayon, ang mangyayari, yung current ang ipepresenta ng AMLAC. So makikita pa natin yung mga naging transaksyon na pumasok na pera sa kanila from 2016 hanggang present. Uh, why are you so confident with your evidence? Kasi you've been talking about this since 2016. No? Gaano ka-solid po? No? Para sa understanding ng mga viewers natin, gaano ka-solid yung pinangahawakan ninyo? Kasi malaking risk din ito, no? Kasi kung buksan yung bank accounts tapos wala namang palang makita, binabanggit ko nga before sa programa, isasabog to sa mukha ni Sonny Trillanes. So, why you're so confident about your evidence? Marami po tayong mga ginawang paraan to validate the information. 'Di ba kung maalala ninyo, nung nilabas ko yan, may mga nagdeposito ng mga private individuals dun sa account. At pumasok, 'di ba? Pumasok, dinipositohan, so active. Tapos nung naipit si Duterte mismo, inamin niya na meron daw siyang more or less 200 million pesos doon. O ito na ngayon, hinamon niya ako na magkita doon sa BPI Julia Vargas branch. Tapos pinatawag niya yung supporters niya na pagka pumunta si Trillanes doon, batuhin niyo ng kamatis para kuyugin daw ako. Akala niya hindi ako sisipot. Sumipot ako doon, sinalubong ko yung supporters niya. Ando doon pa nga dati yan, hindi pa senador si Senador Robin Padilla. Ando doon siya noon. Sinalubong ko yan sila doon. Tapos, kausap namin, ang pinadala niya, si Panelo, hindi siya ang humarap. So si Panelo, kausap namin yung bank manager nung Julia Vargas. Sabi niya, kung meron kang special power of attorney, ibibigay niya yung statement of account para makikita mo na yung transaction history doon. Ang sabi ni Panelo, hindi yan ang hinihingi ko. Kailangan certification daw na hindi lumagpas ng 200 million pesos yung account. Naalala ko yan, nag-iba. Oo. So, humaharap pa sila sa media, hindi dito ako, humarap daw siya. Sabi ko, magbibigay na yung bank manager ng ora mismo. Kaso certification ang hinihingi niya, ayaw niyang kuhanin. So 2 weeks after para makukuha. By then, tapos na eleksyon. Ngayon, ang tanong, sa media, naipresenta ba ni Panelo yung certification na yun? Hindi. Kasi, paano nga ibibigay yun? Lumagpas nga ng 200 million. Kahit na yung 200 million na yun, ano pa rin, hindi pa rin nila na-declare. So these are the obvious indications na tama yung nakuhang dokumento. So, yun na. Eventually, ilang beses na pagkakataon na hinahamon siya, pakita mo. Pumirma ka ng waiver. Yung latest nga yung sa Quadcom, hanggang doon sa dulo, hindi niya pinipirmahan yung waiver. Yan po yan. Okay. So pero kailangan pa rin syempre ng cooperation dito ng AMLAC, no? And I don't think that's optional on the part of AMLAC kung ipasabina ito ng House Justice Committee unless magkaroon ng TRO, hindi po ba? Yes. Yun na yun. They will have to comply with the subpoena Duces Tecum ng House Committee on Justice hearing this as part of the impeachment process. Ngayon, itong Duterte camp, for sure, they will now resort again sa mga legal means, legal technicalities para mapigilan yung paglabas na yun. Pero how long can they avoid this from your perspective? Kasi last year, di ba, sinabi nila, hindi kami nabigyan ng due process, kaya dumulog kami doon sa Supreme Court. Hindi kami nabigyan ng pagkakataon para silipin yung mga ebidensya di umano laban sa amin. Ngayon mayroong pagkakataon sa House Justice Committee, yun pa rin yung kine-question sa Supreme Court. Due process naman. Kaya sa ordinaryong pagtingin, ano ba talaga kuya? Sabi nyo, due process dati. Ngayon, binibigyan kayo. Ayaw nyo rin. I mean, how long can they evade this idea or reality that they should answer this allegation squarely?
Alam mo, Christian, the answer to that question is in the hands of the Supreme Court. Kung magpapagamit sila, magpapakasangkapan sila sa pagtatago ng katotohanan, yun. Talagang mangyayari yun. Pero to drive yung point mo kanina, ang reklamo nila last year, hindi naman daw nagkaroon ng due process sa House. Ngayon, ang argumento nila, wala daw sa Constitution yung mini trial sa House. Kailangan daw diretso na sa Senado. Nakita mo yung nila mga legal gymnastics nila, nagtatumbling-tumbling na para lang maiwasan yung katotohanan. Let's go. Soundbite. Ngayong tag-init, iinit. Sinasabi ko sa inyo. Yan pala, soundbites. Ngayong tag-init, lalong iinit. Ginagampanan na yun ng AMLA sa paghabol po natin sa mga tiwaling. Napakahalaga po niyan. At ngayon ko lang nakita na minsan, meron talaga mabigat na kalaban ang batas pagdating dyan. Kaya nga, gusto ko silang kausapin muli itong AMLA tungkol sa pagtupad nila sa kanilang katungkulan. Sapagkat, alam niyo naman, hindi dapat banking industry ang kanilang pinangangalagaan, kundi yung mga pag-violate ng batas. Hala, yeah. I believe. Ito na naman tayo. I believe na naman tayo, of course. Kasi mga ka-clear, AMLA to eh. Diba? Pag may nare-red flag na kayo na mga bangko, diba? Kaya yung sinasabi ni ombudsman, hindi ang bangko ang pinoproteksyonan nyo dito. Bayan to. Kaya nandiyan dyan ang AMLA kasi para kayo mag-red flag, kayo yung magsusumbong, kayo yung magmamonitor kung may galawang kakaiba. Kaya nga tinan yung mga kaklira, yung land bank to alam ko sa Bulacan kaya nga nagkalabasan-labasan na ng mga milyones Diyan sila Hernandez, hindi pinaflag, mukhang hindi pinaflag ng land bank dun sa Bulacan. Kaya lagi sa Bulacan sila nagpapalabas ng pera. Hindi pwede ganun. Mga ka-clear. Sa totoo lang, ang AMLAC, hindi pwedeng, dapat proactive kayo. Hindi kayo pwedeng reactive lang. Konting ganun pala na nakita nyo na nadinigan nyo na may maaaring kasuhan ng plunder, even without yet the case. Wala pang pinafile pero meron na kayo naaamoy-amoy. Kayo, AMLA, ang pwede na mag-imbestiga. Motu proprio. Tapos file up immediately sa CA. Para, kaya nga kailangan mag-freeze order Kasi para hindi mahakot. Ito lang mga clear AMLA. Well, anyway, kasi yung AMLA, panahon pa ng tatay niya di ba? Pag-inisip ko si VP Sara, panahon ng tatay niya, presidente pa tatay niya. Tama ba? Wait. Hindi na presidente, wait 20... Kailan ba nag-start si Senator Trillanes laban kay VP Sara? Alam ko, tumatakbo pa lang yata si dating Pangulo Duterte. May issue na si VP Sara tungkol sa sa joint account Well, anyway, ito. Diba? Pag may amoy ang AMLA ng kakaiba, ayoko naman anuhin to, bigyan ng, halimbawa lang po to. Halimbawa. Nag-file ng plunders tong si Senator Trillanes kay Bongo, di ba? Yung tungkol sa frigate, yung ship. Dahil nga, di ba, nagkalabasan ng mga papel-papel na may nilalakad sila. So, nag-file. Yun, may case na pinail yun sa ombudsman at that time Hindi ba dapat? Hindi ko lang alam kung hindi ko alam kung anong ginawa ng AMLA sa asset ni Bongo. Hindi ko alam. Pero hindi ba pag ganun dapat minomonitor nyo? Ngayon, di ba? May issue rin. Nandi umanong korupsyon si VP Sara. Bakit? Doon pa lang sa hearing sa Good Government, Commission ng Good Government, may sinasabi ng mga Mary Grace Pertos. Anong ginawa ng AMLA? Yun lang yung sa akin, Diba? Yung ibang mga nai-issuehan or mga nai-involve di umano, pwede naman nyo yung imbestigahan.
So pag wala kayo nakita, edi wala kayong gagawin, wala kayong ipipetition. Pero you can start investigating kasi may lumalabas na issue eh. Tapos kung wala kayong nakita, o di wag kayo mag-file. Diba? Don't bother. Pero pag meron, ay problema, nung kinasuhan ng plunder, dahil hindi kumilos ang AMLA, edi nag-fly na yung asset niyan kung meron mang ninakaw. Ganun yun. Okay, tuloy. Ng gobyerno. Kasi ang trabaho naman namin talaga, corruption, anti-corruption, di ba? And they are the necessary office, the office that gives us the most information. If they will not come up with it, then we have a problem sa country. Hindi nila pwedeng blankuhin ang katanungan ng Office of the Ombudsman. Dapat gumanap sila, kundi sila mismo ang kakasuhan namin. AMLAC po. Yun, di ba? So, AMLAC, all ears to Ombudsman. Gawin yung trabaho. Hindi ko masasabing hindi nagtatrabaho yung AMLAC. Yung sabi ko lang, gawin nyo yung trabaho nyo, yun yung sabi, oh. Ha? Napapansin kung gaano yung ginagawa ng trabaho nila. Pero for the past few years, tahimik. Parang kapag walang issue, tahimik lang sila. Hindi nga yung problema eh. Baka naman yung attitude ng Pag walang issue, tahimik sila. Di ba? Mukhang hindi reactive eh. Kahit may nga issue, hindi nga nagre-react. iba dyan ay gusto nilang magkaroon pa rin ng mga kaibigan sa banking industry para doon sila lumipat pag wala na sila sa AMLA. Yun po yung isang problema sa conflict of interest natin eh. Dapat bawal po yan. Huwag na silang magpa-empleyo sa mga bangko pagkatapos. Kasi conflict of interest yan, di ba? Parang ano yan eh, parang sabihin natin, isang opisyal ng cabinet papasok sa kumpanya na kanyang pinakikialaman ng araw. Ganun po yan. Dapat wag sila ganun. Sino pinariling ganito? Well, hindi naman nagkaroon naman ng sariling mining company yata to si Defensor. Hindi naman siya pumasok sa ibang kumpanya. Nagsarili. No, after siya maging DENR secretary, natuto. Hindi mo dapat nila ginagawa yun. Sir, Evan Alvarez po from UNTV. Meron po bang updates from flood control cases na inahawakan po natin? Pwede po bang i-share sa ngayon? Meron po ba tayong developments? Tuloy-tuloy lang yun. Araw-araw nandito kami, araw-araw. Kinakausap namin yung mga kailangan kausapin. Nag-case meeting kami. Every day, not every working day. Minsan pati holiday, nag-uusap-usap kami. Pero may mga bagay kasi kagaya dyan. Kung update sa flood cases, hintayin na lang natin pag na-file na bago namin sabihin sa inyo yung mga bagay-bagay na Wow! Nagtatrabaho pala si Ombudsman. Kita nyo na? Nagtatrabaho, mga ka-clear. Tapos, itong si Karen Davila, in-interview si Kong Toby, mga panoorin nyo yun. Mano ba naman sabihin na wala na daw, parang patay na o tinulugan na, namatay na yung pag-iimbestiga sa flood control project? Karen Davila yan ah. Kilalang host. Diba? Tapos magsasalita ng mali. Yun ang sinabi niya. Itong flood control projects, flood control investigation parang patay na. Tika lang mga kanila. Hindi ko matandaan kung patay na, tinulugan na, basta ganun. O nagkalimutan na. Ganon yung dating, mga ka-clear. Imagine mo, sabihin niya yan sa Head Start. So, lumalabas dito, kay Karen Davila, di niya alam. Wala siyang update. Ano to? Nakikinig lang siya sa chismis? Nakikinig siya na yung kung ano yung nakikita niya sa social media? Na parang walang nangyayari? O paano to? Diba? Mga ka-clear. Ito pa. Nakikinig ba siya kay Toby? But anyway, diba? Sabi kasi ni Toby, walang big fish. Teka lang. Mga ka-clear. Bulag! Pero, para kay Karen Davila, na ganun din ang sinasabi, parang hindi ka nakapanipaniwala. Hindi ka na neutral. May bias yan. Bakit? Hindi ba dapat, pag ikaw ay nagtatanong, dapat merong kang resibo. Bago ka mamintas, dapat merong kang resibo. Ang sabi niya, parang pinabayaan. Wait lang mga kakilala, tatandaan ko lang. Di ba? Parang nagkalimutan na.
Paano to? Ano sabi ni ombudsman? Araw-araw nagtatrabaho sila. That's the problem doon sa mga nagki-criticize. Wala namang alam doon sa tinatrabaho ng mga taong involved sa investigation. Kung kumakapamintas, parang insider. Diba? Tapos lalabas kayo sa TV, lalabas kayo sa camera, parang totoo yung sinasabi nyo. Walang nangyayari dyan, kundi manira. Tapos wala kang basihan. Diba? Ito rin si Miss Karen Davila noon. Yung tinanong tayo tungkol doon sa statement ni VP Sara na parang binagbintangan niya si House Speaker hanggang sa dumulo kay Pangulo. Siyempre, kailangan mong pagtanggol si Pangulo. So, saan ako mag-i-start para ipagtanggol si Pangulo na fake news si VP Sara? Siyempre, mag-i-start ako doon sa pagbibintang niya kay Speaker. Dahil papunta siya doon kay Pangulo. Aba, sabi ba naman itong si Karen Davila? Naglo-lawyer daw ako kay Speaker. That's so irresponsible. Journalists? Alam mo, bago magkomento, dapat kumpleto ka ng ebidensya mo. Kasi nakakasira ka ng ibang tao, tapos wala kang gamit na ebidensya. Diba? Ito, nadinig ko tuloy. Tatrabaho sila. Sige, tuloy natin para madinig ni Miss Karen para updated naman siya sa news. Not every working day, minsan pati holiday, nag-uusap-usap kami. Pero may mga bagay kasi, kagaya yan, kung update sa flood cases, hintayin na lang natin pag na-file na, bago namin sabihin sa inyo, yung mga bagay-bagay na bumabalot sa isang pagkilos ng Office of the Ombudsman. Kaya lang, natutunan tayo Pagka tinanong tayo ng speculative question, mamaya, kami mismo yung pananagutin kung sa amin sinabi. Kaya hindi na ako makukunan ng... Yun. Kasi before nangako siya na kaya, parang December 15, yun nga, sabi niya, inamin naman niya na hindi pala kaya siguro sa lawak, sa daming files. Diba? Nag-sorry naman siya doon. Ngayon mga impormasyon, kung hindi rin naman tagos sa totohanan. Pero may inaabangan mo ba tayo? Marami yan. Marami susunod yan. Itong tag-init, iinit. Sir, bago mag-uwi. Kaya na? Ano tawag doon? Soundbite. Yung tag-init, iinit. Tinasabi ko sa inyo. Okay? Nagre-report si assistant, ombudsman. Kayo, syempre, pumunta ako dito. Morning. Kung nalaman ko nandito kayo, syempre, pumunta ako dito. Sir, ready? Gora? Go. That we have. It's the legal process. Dito ng Office of the Ombudsman. It's part of the constitutional process that we have. It's the legal process. And we just abide by the rules and the law when it comes to impeachment proceedings. Susunod lang tayo sa batas. Sir, kamusta na po yung mga reklamo kay Vice President Sara dito sa Office of the Ombudsman? Umaandar naman ang investigasyon. Kaya lang may mga theory of law pa tayong pinag-aaralan kung merong immunity from suit o wala. Kasi alam ko, nagkaroon ng opinion dati ang Department of Justice ng immunity from suit sa isang sitting president lang. Totoo naman yun, ombudsman. Sa sitting president lang po yun. Kaya nga, ang tanong dito, pwede makasuhan si VP Sara. Ang tanong is, pwede ba siya makulong? Kasi, pag nakulong siya, ang i-argumento ng iba niyan, mga ka-clear, ang i-argumento ng iba niyan, hindi mo pwede impliedly matanggal sa posisyon ang vice presidente, kasi ang vice presidente matatanggal mo lang through impeachment. So, ang tanong dyan, bakit? Ang pagkulong ba sa kanya, tinatanggal mo siya sa posisyon? Hindi naman, di ba? Sa akin to, mga ka-clear, opinion ko to, pwedeng, hindi ko alam kung ano magiging decision ng Supreme Court ito pag ito ay i-raise na issue sa Supreme Court. Pero for me, hanggat wala pa naman decision ng Supreme Court, di magsasita ako ng opinion ko. Okay? So, di ba, pag kinulong mo siya, kulang. Kung. Ang isang vice presidente, huwag natin gamitin si VP Sara. Kung ang isang vice presidente ay kasuhan ng plunder, pwede ba siya makulong? Hindi mo ba siya tinatanggal sa posisyon? Hindi ba yung violation na dapat sa impeachment lang? For me, mga ka-clear, hindi mo siya tinatanggal sa pagiging vice presidente. Kinulong mo lang siya. Pero she or he is still the vice president. Diba? So, inihalin tulad ko ito kay dating Senator Laila de Lima, kay dating Senator Trillanes. They were still working while in jail. Tinanggalan mo ba sila ng posisyon bilang vice president, bilang senador? Hindi.
Di ba? So, si Bibi Sara, anyway, madalas naman siyang work from, hindi naman pala work. Laging abroad, remote lang, kung di ko na sinutusan niya, o di kung ang isang vice presidente sana sa jail, o di, pwede na siya mag-utos, dalawi siya dun. Diba? Parang ganun lang yung tingin ko. Kung i-analisahin natin. Kasi hindi mo naman siya nire-remove as vice president Di ba? So, kinulong mo lang siya, pero she can still work as vice president. Diba? Hindi mo naman siya, wala kang violate doon sa regarding doon sa impeachment. So, yun yung aking pananaw. Kaya lang, sabi ko, bahala ang Supreme Court dyan kung magiging issue ito. Ha? Sir, para po sa publiko, what does that mean, sir? Pwede, demanda. Kung mayroong demanda, dapat pwedeng kasuhan at pwedeng panagutin kahit nakaupong Vice President. Pero yung pinag-aaralan pa yan. Tinitingnan pa namin yung mga legal provisions na pwedeng maging mahalaga. O, diba? If ever ipakulong mo, pwede siyang pumunta sa Supreme Court. Diba? Pwede siyang pumunta sa Supreme Court at tanungin kung ano yung legal na implikasyon nito. Diba? Pagtingin sa tanong na yan. Sir, isa din po dun sa mga complaints or mga sulat na na-receive po dito ay yung kay Ramil Madriaga. Siya po ay pumunin na rin po ng House of Representatives. Paano po mag-play out yung investigation ninyo with that of the House of Representatives kay Ramil Madriaga? Ano yan siyempre, ang trabaho lang namin, ipasa nga yung impormasyon na makukuha namin para sa impeachment. Kasi yun nga, bumisita sa amin at nakipag-usap sa amin yung Senior Deputy Speaker para mingin ng tulong tungkol dito. At kami naman, bilang Office of the Ombudsman, bilang Ombudsman, tungkulin namin na kampanan ito mga hinihingi sa ating tulong na iba't ibang ahensya ng gobyerno. Isa na dyan ang Kongreso. Dahil sinusunod natin ang proseso ng batas na impeachment lamang ang paraan para panagutin ang isang ranking official ng government. Meron dyan mga officers na sinasabi ng ating saligang batas na maaalis lamang through impeachment. At andyan ang Presidente, ang Vice President, yung mga constitutional commissions, members of constitutional commissions like COMELEC and COA, at civil service, pero ang human rights, ibang human rights, pwede maalis yan Tsaka Office of the Ombudsman, kami yung mga impeachable officers. Sir, paano po natin na iniimbestigahan yung mga alegasyon po ngayon ni Ramil Madriaga? Hindi, meron naman fact-finding Meron naman yan nung pumasok dito, meron nang kumuha niyan, automatic yan. Hindi ko na kailangan pakialaman yung proseso niyan kasi umaandar talaga ang Ombudsman's Office. Nang hindi ko naman kailangan i-micromanage, kaya umandar ka agad yan. Tanong? Sir, yung sa SALN, anytime ready yun na isabit na ng ombudsman sa Congressman? Siyempre, kailangan yun. At yun nga, isa pa sa naging usapan namin sa Kongreso, yung kanilang pakikipag-isa sa amin ng Secretary General's Office na ibigay sa amin kagad yung mga SALN ng mga kongresista. At binalaan ko rin sila kapag hindi sila susunod sa aming request, ay mananagot sila sa Office of the Ombudsman. Sapagkat kahit nahiwalay ang patakaran ng Kongreso, sila po ay gumagana pa rin ng katungkulan na dapat tumutulong sa Office of the Ombudsman. At pananagutin ko sila pag hindi sila nakipag-isa sa amin sa aming mga hinihiling na impormasyon. Sir, yung impeachment proceedings versus VP Sara sa Kongreso is a political process kung may tuturing po. What is the assurance of the public na yung mga kaso na kinakarap or reklamo na kinakarap ni Vice President Duterte ay hindi mapapahirap ang issue ng politika sa Office of the Ombudsman? Ang trabaho kasi ng isang opisina katulad namin ay tingnan ng ebidensya. At hindi kami maaaring maghusga sa kahit kanino na walang ebidensya. Pinakamahalaga po sa lahat, kahit na sa impeachment proceedings, kahit political process yan, ebidensya pa rin ho ang pinagbabasihan ng lahat. Sir, So, willing siya, mga clear, di ba? Willing siya na yung SALN ni VP Sara. Since ano yun, mga ka-clear, nagpapasa siya. Wait. From the time na naging vice president siya. Okay, tingnan ko nga sila mga kaliran. Hindi ako sigurado. Yung SALN niya, nung mayor, saan pinapasa? Hindi ako sigurado. Wait lang, hanapin ko nga. Ay, deputies din. The statement of assets, liabilities, and net worth of a city or municipal mayor is filed with the Office of the Deputy Ombudsman in the respective region. Ombudsman pa rin, mga ka-clear. Okay. Pati pagiging mayor niya, madala. No? Mahahanap, mga ka-clear. Okay, tuloy. Sorry. Kay Ramil Madriaga, gaano ka-vital si Madriaga for the Ombudsman at siguro sa impeachment dito kay VP Sara? May sariling due diligence at saka assessment na ba ang Ombudsman kay... Sa totoo lang, hindi ko ho
pinakikialaman ang kaso ni Ramil Madriaga. Marami ho tayong tinitingnang kaso rito. At isa lang po siya sa mga libong tao na ating tinitingnan bilang marahil may pananagutan o kaya mayroong sasabihin. May susuplong o kaya mananagot. Dalawa lang naman yan, di ba? Yung may susuplong, makikinggan natin, yung mananagot, kakausapin natin, at bibigyan natin ng pagkakataong paliwanag. Kaya, yung tungkol kay Ramil Madriaga, sa akin, isa lang po siya sa marami ho nating iniimbestigahan dito at tinitingnan kung ano hong kanyang paaaring ibigay na impormasyon tungkol sa mga proseso ng gobyerno katulad ng impeachment. At ang trabaho po namin, kung meron kami nakikita na kailangang ilabas papunta po sa Kongreso, gagawin namin sapagkat yung nga yung sinadya nilang hilingin sa amin ng isang araw. So, in other words, dito mga kalimo, iniimbestigahan din si Madriaga. No? Sabi niya, dalawa lang naman daw yan. Kung mananagot, or may, tama ba? Kung may mananagot, or isusumbong. Kung mananagot, kasi may kaso, imbestigahan. Kung may isusumbong, imbestigahan din nila kasi, para makuha nila ebidensya. Madinig nila. Yun sabi niya. But anyway, mga Chris, the way I see it, si Ombudsman, makikipagtulungan para sa ebidensya. VP Sara man to, hindi si VP Sara to, makikipagtulungan siya. He will never be a martyrs the second. Diba? He will make a difference. Yan. He will make a difference. Basta tayo ng mga krida, dapat hindi tayo husga hanggat walang ebidensya. Pero dito, sabi niya, Mishi Cruz and Evelyn Norfiano, mukhang yung mga salin, ni VP Sara, pag nirequest, siguro, kasi pag ikaw ay nag-request ng subpoena, let's say you ask for the issuance of subpoena to tecum at testificandum, you have to include or you have to mention all the documents that you want to be presented before the court. Okay? So, enumerate mo yun. Kasi, para check nung proper office kung yung mga dokumentong hinihingi mo ay nandoon sa office. At pagka nandoon, dadali nila yun sa court. As per request. So, dito, yung impeachment proceedings, it is being heard before the Committee on Justice sa House of Representatives. So, magko-comply sila. So, yun lang mga kaklira. Tingnan natin So, dito, kaya ang topic natin dito, ilalabas lahat. Sabi naman niya, ilalabas yung lahat So, yaman ni VP Sara, malalantad na. Maliban kay Ombudsman Remulla, hindi naman, not personal. Maliban sa Ombudsman, si Senator Trillanes ay magte-testify din. Diba? Yun lang mga ka-clear. So, tingnan lang natin. Kasi mukhang nakikipag-usap na, nakikipag-coordinate sa kanila ang SecGen ng House of Representatives for the documents to be presented before the Committee on Justice. So, let us see. Lalo na ngayon, ay humarap ni VP Sara, hindi niya mapapahintian to. And that's the problem. That would be an issue on her part. Siyempre, tingin ko, hindi siya magiging issue about due process. Bakit? She is being given, kumbaga, napaka-lenient pagdating sa due process. Mga kabunyog, ito sa Pulse Asia Survey, 51.5% ng mga sinurvey walang tiwala kay Sara dahil sa korupsyon. Yan Kaya yung mga nagsasabi diyan na si Sara Duterte ay may tiwala ang tao, hindi naniniwala na may korupsyon, na corrupt ito. Hindi. Ito, Pulse Asia Survey na to ang lumalabas, 51.5% walang tiwala kay Sara. Nananatiling mataas ang bilang ng mga Pilipinong walang tiwala kay Vice President Sara Duterte base sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Naunang dahilan rito ay ang pagkakasangkot umano ng opisyal sa korupsyon. Mahigit kalahati ng mga Pilipino ang walang tiwala kay Vice President Sara Duterte ayon sa latest Pulse Asia survey. Base sa resulta, 51.5% ang nagsabing hindi sila nagtitiwala sa bise dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa katiwalian.
Pumangalawa naman sa mga rason ang pagbabanta nito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Habang pangatlo ang pagiging palamura at bastos umano ng bise. Pero sa parehong survey, 12.8% ang nagsabing may tiwala sila sa bise dahil sa kakayahan nitong mamuno at ang pagiging makamahirap nito. Tama naman. She's true to her words and honest naman siya. Naniniwala naman ang iba na dapat ay sagutin pa rin ng bise ang mga akusasyon laban sa kanya. Kailangan talaga niya humarap kasi nakakusahan siya na gano'n. Kung wala naman talaga siya, harap talaga siya. Actually, kahit kay PBBM din, ang survey naman kay PBBM, nagustuhan ng tao, may tiwala kay PBBM dahil dun sa kanyang anti-corruption na programa, yung niya, mahiya naman kayo. Sinaluduhan yon, sinuporta ng mga tao. Samantala, 35% naman ang nagsabing nagtitiwala sila kay Pangulong Marcos. Ito ay dahil sa paglaban at pagbulgar ng presidente sa korupsyon sa bansa. Pangalawa rito ang pagtulong niya sa mga nasalanta. At pangatlo ay dahil naaayos ng Pangulo ang pamumuhay ng mga Pilipino dahil sa kanyang mga programa. Pero may mga wala ring tiwala kay PBBM dahil parang yung mga dapat managot, hindi naman napapanagot. Siguro sila Romualdez yan, sila Bersamin, yung mga nasa gabinete niya or kaano niya, executive. Yan yung Kaya, kumbaga kay PBBM, medyo marami ang may tiwala dahil nga doon sa kampanyang anti-corruption, siya ang niyan, kumbaga mahiya naman kayo. Sinusuportahan ng tao yon. Nandun yung tiwala sa kanya. Pero, nawawala rin yung tiwala sa isang banda dahil nga, parang yung inaasahan na maraming mapapanagot, hindi nangyayari. At yung mga officials ng ehekutibo, malapit sa kanya, hindi rin napapanagot. O yan nakakawala ng tiwala kay PBBM. Based yan sa survey ng Pulse Asia. Pero si Sara Duterte, talagang 51.5% walang tiwala. At ang dahilan ng kawalan ng tiwala, corruption. Talagang ang sa kanya, ang pinakamalaking issue kay Sara, corruption. Yung mga pagmumura niya, hindi pa masyado yung mga pagmumura. Yung pagwawala ni Sara, hindi pa masyado yon. At yung pagbabanta sa Pangulo, medyo ang reaksyon ng tao sa survey, pero ang mataas talaga ang negative na kay Sara ay corruption, 51.5%. Actually, kaya yung mga sinasabi na hindi, wala namang naniniwala diyan na corrupt si Sara, hindi. DDE siguro. Ganun ang tingin. Pero sa mga mamamayang Pilipino, sinurbay ng Pulse Asia 51.5% walang tiwala kay Sara. Yan yung lumalabas sa survey. At ang ibig sabihin niyan, hindi ganon kalakas si Sara sa 2028. Bakit? Kasi yung survey na yan, hindi pa pumuputok yung impeachment na trial at hearing. Wala pa yan. Pag nag-hearing ang Kamara doon sa mga ebidensya at testigo, magsisimula na yan. Pag dumating pa sa Senado yan, lalo doon, mahuhubad talaga yung mga kay Sara Duterte. May ipapakita diyan yung mga ebidensya, mga testigo, makukumbinsi ang sambayan ng Pilipino. Grabe pala talaga ito, si Sara, yan yun. Kaya ngayon, yung sinasabi ng mga DDS na sigurado si Sara sa 2028, ngayon nga, wala pang gumugulong na impeachment hearing sa trial. Kahit yung sa Kamara na Justice Committee na magpe-present ng mga ebidensya testigo, April 14 pa . Ibig sabihin, nung ginawa itong survey na to, wala pang epekto yun. Pero, pag nagsimula ng i-present yung mga ebidensya dyan, salin, kung ano-ano, tungkol sa unexplained wealth, kung ano-ano pa, babagsak ang trust ang kay Sara. Kung ngayon 51%, wala pa yan, hindi pa lumalabas yung mga ganyan. Pag lumabas yan, sad-sad yan. Kaya paano mo ngayon sasabihin na malakas yan sa 2028? Alangan namang nagkakaroon ng impeachment, linalabas yung mga issue sa kanya at may mga ebidensya at resibo, tumataas pa siya sa rating. Natural pababa yan.
Kaya yung mga DDS na nangangarap, sabi nila si Sara ang pinakamalakas na kandidato sa 2028. Ito nga survey pa lang ng Pulse Asia, wala pang 51.5% na for alleged corruption issues yan. Dahil yan sa issue ng corruption. Wala pang presentation niya ng mga ebidensya. Ganyan na. Kumbaga, naniniwala na ang 51.5% na corrupt siya. Wala pa yung presentation ng evidence. Kung nag-present na ng ebidensya sa Justice Committee, magsisimula ng lalo, baka mag-60, mag-70 na yan. O 60. Pag nagdating sa Senado, ang mga depensa pa naman ng kampo ni Sara, question ng constitutionality, question ng due process, hindi naman lang nasasagot yung issue ng corruption Panay palusot Kaya, yan, yung survey rating na yan ng Pulse Asia, malaki ang impact niyan. Kaya yung mga sinasabi ng DDS na malakas si Sara, nangangarap sila ng gising. Mag-plan B na sila. Di ba sabi ni Sara, dapat may plan A, dapat may plan B, dapat may plan C. Mag-plan B, mag-plan C na sila. Delikado na yan si Sara, makukonvict yan. Kahit hindi yan makonvict, durog yan. Durog yan dyan sa impeachment proceedings na ito na ginagawa. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.